Hello, very blessed morning everyone. And please turn with me to Ephesians chapter 2 verses 14 to 18. Alam ko yung iba alam na po ang tungkol sa Ephesians. Ako pag naririnig ko po yung Ephesians, ang unang pumapasok sa isip ko, pagpapatawad ng Diyos. Okay? So ito na po tayo. Ephesians chapter 2 verses 14 to 18. At ito po ang nakalagay sa salin ng NKJV, New King James Version. Okay. For He Himself is our peace. Sino yan? Si Jesus. Who has made both one. Who has made both one. Ibig sabihin, yung dalawa pinag-isa niya. Okay? Wala nang Hudyo, wala nang Grego, wala nang Gentil. Ibig sabihin, ang sino mang mananalig kay Jesus, magiging Kristiyano o magiging anak ng Diyos. Yun ang pinakamalupit doon. Okay. Sorry po sa filter. Trinay ko lang po itong filter na ito para maiba naman po tayo. Okay? Nagustuhan niyo po ba? Comment naman kayo. And has broken down the middle wall of separation. So, ibig sabihin, before Christ came, merong middle wall ng separation. Ibig sabihin, ang mga tao hindi makakalapit sa Ama. Hindi makakalapit sa Diyos ng ganun-ganun lang. Okay? But, ito na. Having abolished in His flesh the enmity that is the law of commandments. Tandaan nyo, yung mga gustong-gusto ng law, tinawag ng Biblia yan, law of commandments contained in ordinances so as to create in himself one new man from the two. Ayan. Thus making peace. So wala na po yung tinatawag na Old Covenant nung dumating si Jesus. Kailan po natapos ang Old Covenant? Nung siya ay nakapako sa krus. Sumigaw ang Panginoong Jesus, it is finished. Okay? And that He might reconcile, or should I say, and that He might reconcile them both in God in one body through the cross. Okay? Thereby putting to death the enmity. So wala na yung wall of separation, wala na yung enmity, wala na yung harang. Sapagkat ang sino mang mananalig kay Jesus, siya po ngayon ay pinagkalooban na ng mismong buhay na walang hanggan. Okay? Ang buhay na walang hanggan po, hindi po yan magsisimula pagkamatay mo. Ganon din po akala ko dati. Pag namatay ka na, nategi ka na, natsugi ka na, doon mag-uumpisa yung buhay na walang hanggan. Mali. Ang buhay na walang hanggan, matatamo mo, matatanggap mo agad yung salamin ko na ano. Kung kailan ka ba na born again? Kailan ka ba na born again? 1952? 1956? Sa mga, I'm talking about doon sa mga tatanda na. Yun, ang ubo. Okay. So, kung kailan ka na born again, doon ka pinagkalooban ng Zoe life. Yun po yung, ito yung buhay na walang hanggan. Yung buhay na walang hanggan, ibinigay na po sa atin nung na-born again tayo. Hindi ka maghihintay na mategi, matsugi. No? Sapagkat ako naniniwala, itong generation natin na ito, dadatnan na po tayo ng ikalawang, or should I say, rapture muna. Dadatnan na po tayo ng rapture. Dito sa panahon natin. We are waiting for the rapture. Ano ba yung rapture? Pagdagit ni Jesus doon sa mga naglagak na sa kanya ng pananampalataya. Tayo po yung mga born again believers ngayon, na naniniwala na si Jesus lang ang daan, katotohanan at ang buhay. Nasapat na yung ginawa niya sa Kalbaryo, sa krus ng Kalbaryo. Wala akong bigote ngayon. Nasasabi ko, nasapat na yung ginawa niya sa krus para tayo magkaroon ng buhay na walang. Okay. So, ayun. Basahin natin yung ulitin natin yung 16. And that He might reconcile them both to God in one body through the cross, thereby putting to death the enmity. Putting to death the enmity. Ang ganda nun, ha? May mga salita sa Biblia na ay striking. Very striking talaga. Like ito, putting to death the enmity. Alam na, patay na yung enmity, patay na yung wall, patay na yung dividing wall. Then ngayon,
we can go to the grace or to the throne of grace freely. Ha? Hindi religion. Hindi yung gawa mo, kundi yung ginawa ni Jesus sa cross ng Kalbaryo. Ayun o. 17. And He came and preached peace to you. To you. Ayan. Who were afar off, and to those who were near. Sabi dito sa 17, siya ay pumunta rito sa mundo, sa lupa, nagkatawang tao siya para i-preach ang ebanghelyo doon sa mga malalayo at doon sa malalapit. Okay, paliwanag ko yan. Yung mga tinatawag na malalapit, yan ang mga Hudyo, mga Jews, sapagkat alam naman natin, wala naman po tayong pag-aalin lang. Sila ang pinili eh. Pero, may mga binabanggit din na malalayo. Sino yung mga yon? Mga Gentiles. Ibig sabihin, mga hindi Hudyo. Ako natutuwa po ako, may bago pong Biblia ngayon. Hindi na ginagamit yung term na Gentiles doon sa Biblia. Ang gamit na lang doon, to those who were not Jews. Ha? Mas madaling unawain, no? Dami nagtatanong sa akin, Pastor, ano ba yung hentil? Ano ba yung hentil? Paliwanag lang, no? Paliwanag. Okay, ano ba yung hentil? Ano ba? Okay, ang hentil. Ang hentil ay ganito. Okay, ang hentil. Ilang beses na po, hindi na lang yung hentil. Simple lang. Sabi ko, ang hentil ay hindi mga Hudyo. Ang Hudyo ay Hudyo. Hindi ba? Dali. It's easy as ABC. Pero yung ubo ko, hindi easy as ABC yan. Buset yan, buset. Okay? 18. For through Him, ayan na. For through Him, si Jesus. For through Him, we both have access by one Spirit. Ano ba to? To the Father. Okay. To the Father. Jesus is God. He is the second person of the Trinity. Ngayon, bakit hindi lang si Jesus? Ba't kailangan pang pumunta sa... Ba't kung Diyos ang Father, ba't kailangan tumbang kay Jesus? Ganon. Eh, sabi naman nila, didiretso na rin sila sa Father. Hindi po pwede. Hindi po pwede. Sapagkat ang ibinigay po ng Biblia, ano ba yan? Ang binigay po ng Biblia na daan para maligtas ay ang anak ng Diyos na nagkatawang tao. Jesus Christ is the representation of perfect God and humanity. Kaya si Jesus Christ, bilang isang person, meron po siyang dalawang nature. God and man. 100% God, and at the same time, Jesus is 100% man. Okay? Ang tawag doon, hypostatic union. Ha? Sa person ni Kristo, sa person ni Jesus, nag-meet ang Diyos at ang tao. Naintindihan niyo po ba? Kaya si Jesus lamang ang tanging perpektong tagapagligtas. Hindi ang gawa mo. Kaya wala kang karapatan na sabihin, haharap ako sa Diyos dahil sa ginawa ko. Wala tayong gawang ipagmamalaki. Uy. Yung ginawa lang ni Jesus, sapat na po. Super duper sapat. Okay? Kaya ngayon, ang point ko lang dito, wala nang malayo, wala nang malapit. Wala nang Gentiles. Ito naman tayo sa Gentiles. Mga Gentiles, mga hindi Hudyo. At wala na rin mga Hudyo. Sapagkat kay Hudyo yan, kay Gentile yan, kung nanampalataya kay Kristo, Kristiyano na yan. Okay? So marami pong salamat sa inyong pagsama sa ating munting pag-share, pagbabahagi ng biyaya. I suggest na itong mga natututunan nyo po rito, i-share nyo rin po sa inyong mga social media. Dahil ang kapakinabangan nga naman, lalo na pag spiritual nga naman siya, na kapakinabangan, you really have to share it. Huwag niyong sakimin. Huwag niyong namnamin lang sa inyo. Ibahagi niyo ang mga natututunan niyo sa video na ito. Dahil ang kapangyarihan po ng video na ito ay kapangyarihan ni Jesus. Okay? A video, powerful. Oh yes! Why? Dahil si Jesus ang gumagawa ng lahat para maging powerful ang lahat. I believe in that. Video simple, pero powerful. Ang message niya powerful. Dahil si Jesus, the powerful one, ang bida sa video na ito. Hindi ako, kahit naka-filter pa. Ayaw kong pakitang mukha ko mamaw. Diba? So, ayan po ang gusto ko sabihin po sa inyo. Mahal kayo ni Jesus. Mahal na mahal kayo ni Jesus. Okay? Jesus truly loves.